Rafaela's point of view. Kagabi, maayos pa naman si Manang Olga sa pagkakaalala niya. Anong gamot ang kinuha ni Manang Olga? Tanong ko sa kanya. Hindi ko po alam pero parang gamot sa lagnat at sakit ng ulo. Alanganin na sagot ni Rose. Si Manang Olga kasi, hindi yan nagsasabi kapag may sakit. Minsan kahit na may sakit gusto pa rin na nagtatrabaho siya. Kaya tingnan mo kami, nahihiya rin na hindi magtrabaho kapag may sakit. Sabat ni Nay Conchita. Huminga ako ng malalim. Hindi rin naman maganda na nagtatrabaho kapag may sakit. Mahina ang katawan mo at may dinaramdam ka kaya dapat na magpahinga muna. May kakaibang kirot sa dibdib ko nang maalala kung paano ako puwersahan na pinagtatrabaho noon kahit pa may masakit sa katawan ko. Ibinaba ko ang kape at naglakad paalis ng kusina. Pupuntahan ko lang si Manang Olga. Paalam ko sa kanila. Ang katapat na hallway ang siyang patungo sa kwarto ni Manang Olga. At diretso pa nito ay siyang maid's quarter. Manang? Katok ko sa kanyang kwarto. Hindi siya sumagot. Siguro natutulog pa. 2 beses pa akong kumatok pero hindi pa rin siya tumugon. Sinubukan kong pihitin ang seradora. Mabuti na lamang at bumukas iyon. Bumungad sa akin ang may kalakihang kwarto ni Manang Olga. Malinis ang buong silid at ilan lamang ang gamit. Hinanap ng mga mata ko si Manang Olga at nakita siya sa kanyang maliit na kama. Nakahiga. Nakatabon ang kumot hanggang sa kanyang leeg. Mukhang nilalamig pa siya. Manang, ayos lang po kayo? Nag-aalala kong tanong at humakbang na para makita ang kanyang muka. Medyo matanda na si Manang Olga. Maputi na ang ilang buhok, medyo kulubot na ang muka, pero maganda naman ang kanyang pangangatawan. Nang tumigil ako sa gilid ng kanyang kama, nakita kong nagmulat siya ng mga mata, pero halatang nahihirapan. Anong ginagawa mo rito, Eudora? Paus niyang tanong. Dahan-dahan akong umuklo para maabot ang kanyang noo. Sobrang init. Kailan pa kayo may lagnat, Manang? Dapat nagsasabi po kayo para maalagaan po kayo. Pumikit siya muli, tila hindi matagalan ang pagbukas ng mga mata. Kumunot ang kanyang noo. Ayos lang ako, mawawala rin to. Sagot niya. Manang naman, matanda na kayo pero matigas pa rin ang ulo nyo. Kailan pa tong lagnat nyo? Sobrang taas po ng lagnat nyo. Saglit lang. Kukuha po ako ng bimpo at maligamgam na tubig. Tumayo ako at aalis na dapat nang magsalita na naman siya. Wag na! Kaya ko naman! Kapag hindi kayo makinig, mapipilitan na akong dalhin kayo sa ospital dahil baka lumala pa yan. Magagalit din si Clint kapag wala man lang kaming gawin para sa'yo. Paalala ko sa kanya. Alam kong malapit si Clint kay Manang Olga. Halos lahat ng tauhan at kasambahay malapit kay Clint. Kaya alam ko na kung narito siya ay hindi niya gugustuhin na may sakit si Manang Olga. Bumalik ako sa kusina at naglagay ng mineral water sa isang maliit na palanggana. Nilagyan ko iyon ng mainit na tubig at alkohol. Kumuha na rin ako ng bimpo. Saling, kung pwede magluto ka ng chicken soup para kay Manang. Kailangan niyang kumain para mabigyan natin ng gamot. Oo, sige. Sagot ni Saling. Sumunod ang tingin sa akin ng palabas na ng kusina. Pagkabalik ko sa kwarto, ganoon pa rin si Manang Olga. Parang nilalamig kahit hindi naman nakabukas ang electric fan. May isang plastic na upuan na naroon, kaya inilapag ko muna sa bedside table ang dalang basin at hindi lang upuan. Manang! Tawag ko sa kanya. Wala na po bang masakit sa ibang parte ng katawan niyo? Inilubog ko ang bimpo at pinigyaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang kumot ni Manang Olga. Kailangan po na makalabas ang lagnat niyo. Huwag niyo pong takpan ang katawan dahil mas lalo pong tataas ang lagnat niyo. Natatrap po kasi ang init sa katawan. Pangaral ko sa kanya. Pinunasan ko ang kanyang noo ng bimpo hanggang sa kanyang muka. Sa leeg, nagmulat siya ng mga mata. Ako na, Eudora! Nangihina niyang sabi. Ako na po, Manang Olga. Humiga lang po kayo. Sunod kong pinunasan ang mainit niyang kamay mula sa braso hanggang sa kanyang mga palad. Magkabila ko iyon pinunasan hanggang ibinaba ko ang kumot. Nakadastar lamang si Manang Olga kaya hindi mahirap na punasan ang kanyang hita at tuhod. Medyo malamig ang kanyang mga paa. Kaya tumayo ako para kumuha ng medyas. Hindi na ako nagpaalam pa. Dumiretso ako sa isang Durabox at binuksan ng maliit na drawer. Usually doon inilalagay ang mga maliliit na saplot at iba pang gamit. Nahanap ko naman agad ang isang pares ng medyas. Isinuot ko iyon kay Manang Olga at muling kinumutan ang kalahati ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim, tila nakaahon sa isang mabigat na pakiramdam. Babalik po ulit ako kapag luto na ang chicken soup na ibinilin ko kay Saleng. Huwag na muna kayong tumayo. Magpahinga muna kayo, Manang Olga.
Bilin ko sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit kumibot ang kanyang labi. Pagbalik ko ng kusina, luto na ang para sa almusal ni Summer at ni Rain. "Kamusta si Manang Olga?" Tanong agad ni Nay Conchita. "Mataas ang lagnat, pero napunasan ko naman ang katawan. Tsaka hindi pa siya pinagpapawisan kaya kailangan na makakain siya ng napainom natin ng gamot." "Si Manang kasi," sabi ni Rose. "Kahapon parang matamlay niya talaga siya pero nagtrabaho pa rin. Hindi pa naman yun napipirmi sa isang lugar. Gusto nun palagi nililibot ang buong mansyon. Naghahanap ng pwedeng linisin." Ngumiti ako. Napapansin ko na noon pa man na ganoon talaga ang ugali ni Manang Olga. Hands-on siya sa lahat ng bagay, mapabahay man o personal na buhay ni Clint at ng mga bata. Sa lahat ng bagay, siya ang namamahala para masigurado na nagtatrabaho ang mga tauhan. "Wala po bang pamilya si Manang Olga?" Wala sa sarili kong naitanong. Natahimik si Nay Conchita at Rose. Nakita ko ang pagkunot ng kanilang noo. "Ah, oo." Bigla'y sabat ni Saling. Nilingon ko siya. Alanganin ang kanyang ngiti. Saka ko lang naisip na baka alam ng lahat ng narito ang bagay na iyon. Maging ni Eudora. Hinawakan ni Saling ang braso ko, hinila palapit sa kanyang niluluto. "Tingnan mo po itong niluluto ko. Sakto na po ba ito?" Umawang ang bibig ko, kinabahan na rin. Si Saling nga lang pala ang nakakaalam na wala akong alam sa mga bagay-bagay sa paligid. Nagkatinginan kaming dalawa. Ngumiwi siya, tipong kabado at nag-aalala. "Ganyan na nga, Saling," sabi ko. "Samahan mo kong pakainin si Manang." Bilin ko sa kanya saka tumalikod para kumuha naman ng gamot mula sa isang medical kit. "Saling?" Tawag ko sa kanya. Tapos na namin pakainin, painumin ng gamot at palitan ng damit si Manang Olga. Medyo maayos na rin ang hitsura niya kumpara kanina. Inaayos niya ang kinainan ni Manang. Sinulyapan ko ang matanda at nakitang nakatulog na ito ng mahimbing. Hindi na rin siya masyadong nilalamig. Mukhang presko na siyang tingnan. "Wala bang kapatid, anak, asawa o pinsan man lang si Manang Olga?" Marahan kong tanong. Sinulyapan ni Saling si Manang Olga at umiling. "Wala po, matandang dalaga si Manang Olga. May kapatid naman siya, 5 taon na pong patay. Namatay dahil sa kanser. Tsaka wala pong bumibisita na pamilya ni Manang Olga dito. Kaya wala po kaming ibang kilala maliban sa namatay nitong kapatid." Humugot ako ng malalim na hininga at naawang nilingon ulit si Manang Olga. Kawawa naman talaga si Manang. Si Senyorito ang tinuturing niyang anak. Para sa kanya, mga apo na rin niya ang 2 niyong anak. Kaya sobrang devoted si Manang Olga sa kanyang trabaho kasi mahal na mahal niya ang mga Silverio. Alam niyo noon, nung bago pa lang ako, sobrang takot ako kay Manang Olga kasi napaka-istrikta. Marahan na tumawa si Saling. "Naku, isang pagkakamali lang, lagot ka kaagad. Kaya nga dati ang tawag namin sa kanya, Madam." Nagtaas ako ng kilay. Hindi halos maintindihan ang gusto niyang ipunto. Kasi naman, utos dito, utos doon. Trabaho dito, trabaho doon. Walang kapaguran si Manang Olga. Napailing si Saling. Pero kalaunan, syempre naging malapit na kahit paano sa amin si Manang Olga. Mabait naman pala. Istrikta lang sa trabaho. Kaya siguro ginawa siyang mayordoma ni Senyorito kasi napakagaling sa pamamahala. Isang tawag lang ni Manang sa amin. Takbo agad kami papunta sa kanya. Natatawang sabi ni Saling. Napangiti rin ako. Kapag baguhan pa ang kasambahay, naku, babantayan talaga ni Manang Olga. Mula umaga hanggang gabi. Kaya intimidated ang mga katulong. Sagot ko. Nagkibit-balikat si Saling. Pero mabait si Manang Olga. Para sa amin, siya ang nanay namin. Nga lang minsan, kapag ganitong may sakit siya, ayaw niyang lumalapit kami. Nagsusungit lagi. Lumabas sila ng kwarto ni Manang Olga, dala ang pinagkainan nito. Ganun yata kasi hindi sanay si Manang Olga na siya ang inaalagaan dahil trabaho niyang mag-alaga. Saad ko, siguro. Pabalik na kami sa kusina nang masulyapan ko si Summer at si Rain na kumakain na sa dining table. Nagtatawanan ng dalawa. Lumingon sa akin si Rain. "Mommy!" Tawag niya. Lumingon din si Summer. Nagmadali akong lumapit, baka bumaba pa si Summer at sugurin ako ng yakap. "Sabi ni Yaya nasa kwarto raw po kayo ni Manang." Ani Rain. "How is she, Mommy? Is she sick?" Tanong ni Summer. Tumango ako ng marahan. Lumayo pa rin sa kanila dahil galing ako kay Manang Olga. May lagnat si Manang Olga tsaka masakit ang ulo niya, kaya kailangan na alagaan. "Can we see her?" Tanong ni Summer. Ibinaba ang kanyang mga kubyertos.
Maybe later, Summer. Nagpapahinga pa si Manang Olga. Sagot ko. Tumango si Summer. Come, Mommy! Let's eat! Anyaya niya. Ngumiti ako at marahan na umiling. Maliligo na muna ako. Bababa na lang ulit ako para mag-almusal. Eat your breakfast slowly, okay? Babalik agad si Mommy. Bilin ko sa kanila. Baka mahinang immune system ng kambal at dahil sa akin lumipat ang lagnat ni Manang Olga sa mga bata. Patakbo akong umakyat sa hagdan at dire-diretso sa kwarto. I strip off my clothes, mabilisan lamang ang pagligo ko para maabutan pa rin sila sa hapag. Importante ay nakapaglinis ako ng katawan at nakapagbihis. Pagkatapos maligo, bumaba ulit ako. Medyo basa pa ang buhok sa pagmamadali. Nay Conchita? Tawag ko nang makarating sa dining table. Pakidala po ng pinggan at kubyertos kung pwede. Naupo ako sa tabi ni Summer. Sa harap namin ay si Rain. May pagkain pa sila sa pinggan pero kaunti na lang. Lumabas si Nay Conchita dala ang hinihingi ko at ngumiti sa akin. Basa pa ang buhok mo. Puna ni Nay Conchita. Hayaan niyo na Nay Conchita. Nagmamadali rin po kasi ako. Baka hindi ko na maabutan sila Summer. Ngumiti si Nay Conchita sa akin at naglakad pabalik sa kusina. Uminom si Rain ng fruit juice at sinulyapan ako ng tingin. Ngumiti siya. Tumawag po si Daddy. Imporma ni Rain. Kumunot ang noo ko. Ha? Tumawag po si Daddy. Natutulog po si Summer kanina kaya ako na lang po ang nakipag-usap. He asked me if I want some chocolates and new toys. Uuwi na po siya bukas. Masayang balita ni Rain. Did you tell Daddy that I want some chocolates and toys too? Maagap na tanong ni Summer. Yes. How about Mommy? Did you tell Daddy that Mommy wants chocolate and, flowers? Kumunot ang noo ni Rain. Oh, I forgot to tell Daddy. Sugot ni Rain. But he will call again later. I will tell him that. Habol ni Rain. Umiling ako. Kanina nagkausap na kami ni Clint pero hindi niya sinabi ng diretsyo na uuwi na siya bukas. Wag na Rain. Tanggi ko. Tsaka pagod si Daddy niyo pag uwi niya kaya wag na kayo magsabi sa kanya ng ganyan. May mga bulaklak naman dyan sa hardin. Nakangiti kong sabi. Pilit pinapagaan ang usapan dahil mukhang tensyonado sila. But Mommy, si Summer, you should ask Daddy to buy you flowers. He used to give you flowers every time umuwi siya from Manila. Ani Summer, tipid akong ngumiti. Hindi na alam kung ano ang sasabihin. Ganun ba yon? Kapag umuwi si Clint galing sa Manila, kailangan na may dala itong bulaklak para kay Dora? Kaya nang sumunod na araw, dahil sa tawag ni Clint at pangako nitong mga pasalubong sa kambal, hindi umalis sa sala si Summer at si Rain. Hinihintay na dumating ang kanilang daddy. Kahit ngayong hapon, hindi na sila natulog dahil baka raw dumating bigla ang kanilang daddy. Hindi ko na sila pinagbawalan dahil bilang bata, alam kong excited sila masyado. Eudora! Tawag ni Manang Olga. Mula kahapon, ngayon lamang ulit lumabas ng kwarto si Manang Olga. Sinalubong ko siya. Medyo nag-aalala na baka mabinat siya. Manang, sana hindi na muna kayo lumabas ng kwarto. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ngumuso siya. Hindi nagustuhan na iyon agad ang lumabas sa bibig ko. Kinunutan ko naman siya ng noo. Nag-aalala lamang ako na baka magtrabaho na naman siya at mabinat. Narinig ko na uuwi na ang senyorito. Sinasalubong lahat ng katulong ang pag-uwi nito kaya hindi pwedeng nasa kwarto lang ako. Sagot niya. Pero may sakit. Maayos na ako. Ano ka ba? Putol niya agad sa akin. Sumimangot pa siya. Kaninang umaga wala na akong lagnat. Di ba pumunta ka pa sa kwarto ko at idinampi ang palad sa noo ko? Hindi ba't wala na akong lagnat? Pero mahina pa ang katawan niyo. Kontra ko. Kaya ko na. Pagmamatigas niya, huminga na lamang ako ng malalim at inalalayan siya papunta sa mahabang sofa kung saan naroon din sila Summer at Rain. I miss you, Manang. Malungkot na sabi ni Summer. Ayaw ni Mami na pumunta kami sa kwarto niyo. Sumbong nito. Matipid nang umiti si Manang Olga. Lumabot agad sa sinabi ni Summer. Ako ang nagsabi sa kanya niyan, Summer. Ayokong pumunta kayo sa kwarto ko dahil baka mahawaan kayo. Kahapon pa nagpupumilit si Summer at si Rain na bisitahin si Manang Olga sa kwarto dahil nag-aalala rin sila sa matanda. Pero nang malaman ni Manang Olga, pinagalitan at pinagbawalan niya lang ako. Baka raw mahawa ang dalawa kapag lumapit sa kanya. Are you okay now? Tanong ni Rain. Bumaba pa ito sa sofa at lumapit kay Manang Olga. Oo, Rain. Paayos na ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Rain ang kamay ni Manang Olga.
We're happy that you're okay na, Manang. Matama na sabi ni Rain. Tumawa ng marahan si Manang Olga at pinisil ang maliit na kamay ni Rain. Kayo talaga, wag na kayong mag-alala. Malakas na ulit ako. Nangangakong sabi ni Manang Olga. Lumapit din si Summer at kagaya ng kambal, naglambing din. Tiningnan ko silang tatlo at napangiti sa sarili. Para kay Manang Olga, mga apo na niya akong ituring sila Summer at Rain. Kaya kahit paano, masaya ako na nakahanap pa rin ng pamilya si Manang Olga sa pamilyang ito. Nasa gate na po ang sasakyan ni Senyorito Clint. Imporma ng isang kasambahay. Kagaya ng sabi ni Manang Olga, lahat ng katulong ay lumabas ng bahay para humilera at salubungin si Clint. Bumaba si Summer at si Rain mula sa sofa. Tuwang-tuwa na dumating na sa wakas ang kanilang hinihintay. Daddy! Daddy! Sigaw ni Summer. Wala pa man si Clint, natanaw na namin ang isang itim na SUV na siyang sumundo kay Clint. Inilalayin ko si Manang Olga hanggang sa may pinto. Samantalang nauna pa sa amin ang dalawang bata. Naghihintay na ngayon na lumabas sa sasakyan si Clint. Kahapon ng umaga pa ang huli naming pag-uusap ng lalaki. Hindi na ito tumawag o nag-text ulit. Hindi na rin ako nagpadala ng mensahe sa takot na baka magiging abala lamang ako sa trabaho niya. Lumabas si Carlo at madaling umikot para buksan ang sliding door ng SUV. Bumungad naman agad sa paningin namin si Clint. Talon naman ang talon si Summer sa tuwa. Daddy! Patakbo siyang bumaba ng hagdan. Careful, Summer! Sigaw ko. Nataranta na baka madulas siya. Ngunit ligtas naman siyang nakababa ng hagdan. Sinalubong niya si Clint ng yakap. I miss you! Sigaw ni Summer nang buhatin siya ng ama. Pinanggigilan ni Summer ang pisngi ni Clint. Pinupog niya ito ng halik na ikinatawa ni Manang Olga at ng ilang kasambahay. Pansin ko nga. Sagot ni Clint na malaki ang pagkakangiti. Bumba si Rain ngunit sobrang hinhin. Kasalungat sa pagbaba ni Summer. Hi. Bate ni Clint sa isa pang anak. I miss you! Ani Rain. Umuklo si Clint at hinalikan ng noo ni Rain. I miss you more. Sagot ni Clint. Nagulat na lang ako nang bigla akong itulak ng marahan ni Manang Olga na nasa aking tabi. Bumaba ka! Salubungin mo ang iyong asawa! Seryoso niyang sabi. Umawang ang bibig ko at gulat siyang binalingan. Manang naman! Nagkatinginan kami. Nagtaas siya sa akin ng kilay, tila nagbabanta na kung hindi ako bababa ay may sasabihin siyang hindi maganda. Pilit akong umiti at humarap sa mag-aama. Nakita kong nakatingin na pala sa akin si Clint. Tila hinihintay na bumaba na rin ako at lumapit sa kanila. Mommy! Come here! Tawag ni Summer. Dumagundong ang dibdib ko. Si Saling at Nay Conchita ay sumulyap sa akin. Hinihintay siguro na bumaba rin ako. Kaya kahit na napipilitan, lumakad ako at bumaba sa hagdan. Hindi ko alam ang sasabihin. Ngunit ilang hakbang pa lang, sinalubong na ako ni Clint at walang pasabi na, hinalikan ang noo ko. Nanigas ang katawan ko. I actually have something for you, he said. Dahan-dahan niyang ibinaba si Summer nang umiti naman. Excited na makita kung ano ang tinutukoy ng ama. Tumalikod si Clint at bumalik saglit sa nakabukas na sasakyan. May inabot ito at nang makuha ay humarap ulit sa amin. Umawang ang bibig ko nang makita ang hawak nito. Isang malaking palumpon ng mga pulang rosas. Sa sobrang laki nito ay hindi na halos mahawakan ni Clint ng isang kamay lang. Nagsingha pa ng ilang katulong. Samantalang, hindi ko alam ang magiging reaksyon. Humagikhik si Summer at si Rain. Natagalan ako dahil sa mga bulaklak na to. I personally picked the flowers. Sabi niya. Muli ay nagtawanan sila Summer at Rain sa tabi ko. Napalunok naman ako. Hindi alam kung paano tatanggapin ang palumpo ng bulaklak. Lumapit si Clint at inilahad ang mga bulaklak. Parang sumisikip ang dibdib ko habang tinitingnan kung gaano iyon kaganda. Ito ang unang beses kong makatanggap ng ganito. Dahan-dahan kong iniangat ang mga mata mula sa rosas papunta sa kanya. May kakaibang kislap ng emosyon sa kanyang mga mata. I hope you like it. Narahan niyang sabi. Kinagat ko ang ibabang labi at dahan-dahan na tumango. I love it. Sagot ko, halos kapusin ang hininga. Nang ibaba ko muli ang tingin sa bouquet, napansin ko ang isang card na nakaipit. Tinignan ko iyon at napakunot noo. My wife, thank you for taking good care of our family. Thank you for extending your kindness to all the people around you. Husband. Agad kong ibinalik ang tingin sa kanya. Nagtataka. Ngumiti lamang siya at muling lumapit para halikan ang noo ko. Thank you. Bulong niya. Ngayon ang alis namin nila Clint papunta sa Isla El Teco na kanyang sinasabi.
Kaya sila Manang Olga, Jero, Nay Conchita at isa pang katulong ay sasama sa amin para ihatid kami sa pantalan kung saan naghihintay sa amin ang yate. Sa van kami sumakay. Si Carlo ang driver at sa shotgun seat naman na upo si Clint. Sa likod naman kami nila Summer at Rain. Sa pinakalikod ay si Saling na siya namang isasama sa isla para sa aming bakasyon. Nakasunod ang isa pang sasakyan sa likod namin, kung saan si Jero ang nagdadrive at sakay nito si Manang Olga at Nay Conchita. "O siya, mag-ingat kayo Clint." Bili ni Manang Olga na maibaba na ang lahat ng mga gamit namin. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Summer at nginitian ng matamis si Rain. "Mag-enjoy kayo ha?" Ngiti niya sa mga bata. "We will, Manang." Nakangiting sagot ni Summer. Binuhat ni Carlo at ni Jero ang mga gamit hanggang sa loob ng yate. Sumunod si Saling para siguro ayusin ang mga gamit. "Maganda ang islang yun, Eudora." Baling sa akin ni Manang Olga. "Mag-enjoy kayo ng mga bata. Sulitin niyo ang 2 buwan na bakasyon." Marahan akong tumango at ngumiti na rin. Medyo matagal din ang 2 buwan, kaya sigurado akong mangungulila si Manang Olga sa kambal at ganoon din kay Clint. "Alagaan niyo ang sarili niyo, Manang Olga. Magsasabi kayo kapag may dinaramdam." Sinuryapan ko si Nay Conchita at nginitian din siya. "Kayo rin, Nay Conchita. Dahil wala naman kami sa bahay, kayo lang din na magtutulungan. Tsaka alagaan niyo ang katawan niyo. Huwag po kayo magpapapagod masyado." Naningkit ang mga mata ni Manang Olga. "Tong batang to, inuna pang problemahin ang kalusugan ko." Ismid niya. Bahagyang hinigit ni Rain ang kamay ko. "Mami, let's go!" Si Clint ang unang umakyat sa yate. Buhat nito si Summer na tuwang-tuwa naman. Sumunod kami ni Rain. Binalikan kami ni Clint halfway para buhatin si Rain. Nang makaakyat na kami, nilingon ko saglit sila Manang Olga, Nay Conchita, Jero at Carlo. Kumuway sila kaya kumaway na rin ako pabalik. Hanggang sa unti-unting umusad ang yate. Bumalik sila Manang Olga sa sasakyan at umalis na rin. Malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ko nang makita ang papaliit na port habang patuloy na umuusad ang yate. Hindi pa gaanong mainit ang araw dahil 7:30 pa lang naman. Pero ang simoy ng hangin galing sa maalat na dagat ang nagpapaalala sa akin na kahit tirik na ang araw ay hindi pa rin magiging mainit. The feeling seem nostalgic. Naaalala ko noon, pangarap kong sumakay sa isang malaking barko at pumunta sa malayong lugar. Malayong-malayo na hindi na ako mahahanap ni numan. Noong araw na sinabi ni Auntie Lolita na isasama niya ako sa lanayan at bibisitahin ng isang kamag-anak, galak agad ang naramdaman ko. Naaalala ko pa hanggang ngayon ang araw na yon. "Kapatid? Akala ko wala na kayong kapatid, Auntie." Tanong ko sa kanya, pero nangingiti pa rin. Nakakatuwa naman na may iba pala kaming kamag-anak sa ibang lugar. Tatanong ko pa, "Bilisan mo mag-impake riyan." Sigaw niya at irritabling pinaikot ang mga mata. Tumalikod siya sa akin at naglakad pabalik sa kanilang kwarto. Mas lalo lamang akong napangiti. Mabilis kong ipinasok sa bag ang mga damit ko. Ang sabi niya, ilang araw lang naman kami sila na yan, kaya hindi ko kailangan magdala ng maraming gamit. Tsaka ayaw ko rin na mairita siya sa akin lalo, kaya binilisan ko ang pag-iimpake. Nakakataba lang ng puso na makakasama na ako sa wakas sa kanyang pag-alis. Makakasakay na ako ng barko. Sobrang saya ko, hindi dahil sa may bibisitahin kaming kamag-anak. Kung hindi sa unang beses ng buhay ko, makakasakay ako sa malaking barko na magdadala sa akin sa ibang lugar. "Dalian mo, Rafaela! Babagal-bagal pa talaga, no? May ibibilis ka pa ba dyan?" Nasa terminal na kami, dala ang bag ko at ang kay Auntie Lolita. Medyo kabado pa ako dahil ito ang unang beses kong makakasakay sa isang bus, papunta sa mas malayong lugar. Madalas sumasakay lang ako sa bus kapag pupunta kami sa kalapit na bayan para mamili ng mga gulay para sa karinderya. "Ma, tumawag ka ha? Pagdating niyo dun tumawag ka agad ha?" Pahabol ni Chloe, isa sa babaeng anak ni Auntie Lolita. "Oo na, kapag may signal tatawag ako. Tsaka ang karinderya ha? Bantayan niyo ng mabuti. Ang papa niyo." Sigaw ni Auntie habang umaakyat sa bus. Sumunod ako sa kanya. Hindi na halos lingunin ng mga pinsan. Inayos ko ang buhok na medyo nagulo at agad na naupo sa tabi ni Auntie Lolita na lumingon sa bintana. "Ang karinderya, Chloe!" Pahabol nito. Sumisigaw kahit na nasa loob na kami ng bus. Nang tuluyang makaalis ang bus, ay napangiti na naman ako sa sarili. Totoo talaga, kanina lamang ay naghahanda ako para pumasok na sa karinderya. Tapos ngayon ay biglang naisama ni Auntie Lolita. Madalas kapag umaalis siya, si Chloe o si Rika ang kanyang isinasama.
Naiiwan naman ako sa karinderya para mamahala. Siguro naisip ni Auntie na hindi pa ako nakakaalis ng Damarenas, kaya naisipan niyang ako na lang ang isama. Ayusin mo nga yung buhok mo, Rafaela. Siya na ang nag-ayos sa mga takas kong buhok. O ito, maglagay ka ng lipstick, tsaka mag-powder ka, ang kintab ng mukha mo. Inilagay niya sa palad ko ang pulang lipstick at isang compact powder. Gulat akong bumaling sa kanya. Medyo nagtaka naman ako sa kagustuhan niya maglagay ako ng kolorete sa mukha. Nagagalit siya agad kapag nagpupulbo ako noon. Ngumuwi ako, hindi alam ang magiging reaksyon. O ano, ayaw mo? Pagsusungit niya, inililibot ang tingin sa loob ng bus. Wala naman nakatingin sa akin, tsaka hindi naman mga mayayaman o bigatin ang sakay ng bus. Bakit kailangan ko pang ayusin ang mukha ko? Ayaw mo? Di wag, arte. Irap niya sa kainagaw muli ang lipstick at compact powder sa kamay ko. Ibinalik niya iyon sa dalang bag at sumandal sa upuan. Ipinikit niya ang mga mata at hindi na ako pinansin pa. Hindi ko na lang din siya kinibo. Ang mahalaga, masaya ako na makakaalis na ako pansamantala sa lugar namin. Yun pala, kaya siya nagmamadali ng araw na yun, ay hindi lang para isama ako paalis ng Damarenas. Kung hindi, para ipagkanulo at iwanan sa bayang ito. Ano kaya ang mangyayari sa bakasyong pupuntahan ng pamilya ni Clint? Dito na kaya mabubuo ang pag-ibig ni Rafaela para sa lalaking pagmamay-ari na ni Eudora? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.